Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20, matod pa sa pulong sa Ginoo, og ihatag ko kanila ako mga adlaw ipapahulay, aron mahimong timaan tali kanila og kanako. Kining adlaw ipapahulay nga gihatag sa Ginoo, mo kini ang silyo sing katawhan. Ezekiel chapter 20, verse 20. May kay gitabangan to sa Ginoo, dali na nato makit-an mga kaigsunan. Og sumala sa gisulti diri, nga matod pa keep my Sabbaths holy that they may be assigned between us. Og tamdag balaan ako mga adlaw ipapahulay. Then you will know that I am the Lord your God. Ang isiyang ang Dios, ang Yahweh, ang atong Elohim, ang atong amahan nga langit nun. Keep my Sabbath, Ezekiel chapter 20 verse 20. Tamda balaana ang adlaw igpapahulay, Sabbath day. Holy, keep my Sabbath holy that they may be assigned between us. Aron may mong timaylan, ilhanan sa iyang katawan og ngadto sa atong magbubuhat. Then you will know that I am the Lord your God. Naani sa 10 commandments nga original sa 10 kasugo. Kanong aso man Diyos upakon nga magbagahi pa magyunta. Mao na nga di nato matingad-an daghang itang pastor nining nasod nato, daghang kayo nagkayamukat ni pagkadaghan sa mga pastor, pagkadaghan sa mga pari ang nahitabo. Dinhi ang gituman sa Ezekiel chapter 22. Ato na lang yun isulti diri. Usay gingon diri sa Ezekiel chapter 22 verse 25 ngadto sa 27. Gaingon diri mga kaigsunan, matod pa. There is a conspiracy of her princes within her like a roaring lion tearing its prey. They devour people, take treasures and precious things, and make many widows within. Her praise do violence to my law and profane my holy things. They do not distinguish between the holy and the common. They teach that there is no difference between the unclean and the clean, and they shut their eyes to the keeping of my Sabbaths, so that I am profane among them. Ato pa gisulti niya kini sa mga pastor, mga pari, mga leader, mga propeta, nga mga pangulo. Doon ako noy mga konspirasi siya mga prinsesa. Prinsesa gani usa ka pangulo sa gingharian. Babae na siya nga princess, no? Og sa mga lalaki pod nga nagdumalag mga katawhan, no? Like a roaring lion tearing its prey. Sama sa leon nga nagtukob og mga itoy, like a roaring lion tearing its prey. Ngagi kaon ang katong mga inakay. They devour people, galaglag, take treasures and precious things. Kuha lang mga material nga butang, mga treasures, bahandi sa lapi o bulawan ba, and make many widows, the spiritual widow, gibuhat nilang spiritual widow ang katawhan. Within her praise do violence, ang ilang mga kaparian gabuhat og violence. To my law, ang balaod sa atong langit ng amahan, ilang giprofane my holy things. They do not distinguish between the holy and the common. Wala nila gitudlo ang kalainan sa laway og dili, sa hugaw og dili hugaw, sa laway og dili laway. The holy and common, they teach that there is no difference between the unclean and the clean. Wa nila itudlo unsay hugaw unsay hinlo nga kanang gibawal gidili sa atong amahan nga langit nun, ang atong Dios, kanang atong Elohim. Then and they shut their eyes to the keeping of my Sabbaths. Wala nila tuohi, ilang gibaliwala ang Sabat sa Ginoo, ang ikaapat kasugo, kanang balaan nga Sabado, mga kaigsunan. Og wala gatudlo og sa the unclean and the clean. They teach that there is no difference between the unclean and the clean, and they shut their eyes to the keeping of my Sabbaths. Apil ang Sabbaths sa 4th commandment. Apil pod ang clean and unclean nga ipatudlo sa Ginoo, no? Sumala pa dinhi. Kaya gidili niya na sumala sa Leviticus kapitulo 11. Mao kana nga nasuko ang Dios maayo, giiyang giklaim diri og iyang naibalan her praise ang ilang mga kaparian. Unsa man ang kaparian? Mga pastor sa simbahan nga nagdumala kana mga pari. Pastor man na kay Feeders of the Flock man na sila. Pero wa sila gatudlog unsay kalahian sa hugaw og dili hugaw, og hinlo og dili hinlo. Og ilang gitago ang ilang mga mata sa adlaw ipapahulay sa atong magbubuhat, sa atong Dios, sa atong Yahweh, sa atong Creator, sa atong amahan nga langit nun. Mao kana nga ang Dios nasuko. Og sumala pa dinhi sa Isaias, daghan siya patyon, no? Kanang libro sa Isaias kapitulo 66, nagagpatyon ang Ginoo diha ngano man. Isaias chapter 66, pagkadaghan ng patyon ang Ginoo ngano man. Unsa man iya pamatyon? Daghan kay sa pamatyon igsuon. Sumala diri sa gisulti sa balang kasulatan.